Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang biyaya at kapayapaan buhat sa ating Diyos Ama, Panginoong Jesucristo at Espiritu Santo ay sumainyo na. At sumainyo. Natitipon bilang pamilya ng Diyos, tayo ay buong tiwala, manalangin para sa Kanyang pagpapatawa, lalo-lalo na para sa mga pagkakasala natin sa ating mga kamag-anak. Panginoong Jesus, patawarin mo ang aming kawalan ng pasensya, paggalang at kalinga sa aming mga kamag-anak. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, patawarin mo ang kapabayaan namin, magdasal na kasama ang aming mga kamag-anak. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, patawarin mo ang aming kawalan ng malasakit at kapakanan sa kapayapaan ng lalong malaking pamilya namin, ang aming parokya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang naming makapangyarihan, pinagkaroon mo kami ng ulirang buwala ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mga anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maling na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at inuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpapangaral sa kanyang inay parang nag-iipok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang ama ay paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad dinigin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagtutulot ng kaaliwan sa kanyang ina
ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalabas-tangin ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran mo sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang buhay. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na babunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay tinig ninyo mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat
magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapayapaan ni Kristo at salita ng totoo, naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pandas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. "Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi na sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niya, si Arquelao ang naghahalik sa bodega. Kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazareth, sila naniraan, upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawagin Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na ng Panginoon sa Kristo. Sa lahat po ng ating pagbasa ngayon sa dakilang kapistahan ng banal na mag-anak ni Jesus, Maria at Jose, ating iisa ang naririnig. Sumunod tayo sa utos ng Diyos. Be obedient. Kaya po nakita natin na naligtas ang banal na mag-anak dahil sa pagtalima ni Jose sa sinabi ng anghel ng Panginoon para sa kanila. Pumunta kayo sa Egipto at nung namatay na si Herodes, bumalik na kayo sa Israel. Kahit meron siyang agam-agam at takot, ay nakinig pa rin siya sa ilutos ng Panginoon. Kaya naman naging ligtas ang kanilang buhay.
At ganito rin po sinasabi sa atin, sa mag-anak. No? Tayo dapat ay nakikinig sa ating mga magulang. Kahapon po ay nagtungo kami sa Tagaytay with sisters para sa aming 3 times a year visit to my big sister. May kapatid po ako doon mongha. No? At kapag kami ay pumupunta roon, ito na ang aming pinaka-family reunion. Nandun yung aking mga kapatid na may mga sariling pamilya. At nandun pa rin po yung aming mga extended families. Kahapon may mga pinsan na galing abroad, nagbabakasyon, kasama namin mga kamag-anak sa Nasugbu, Batangas, kasama namin. At ang saya-saya, no? Maraming pagkain, meron kaming kantahan, at doon ay aming nagibabahagi sa isa't isa ang aming mga experiences, kung ano na yung mga updates sa bawat nangyayari sa aming pamilya. At ito po ang ating lahat na inaasa. Bawat isa sa atin, ang gusto natin ay isang mapayapa, maligaya, at tahanan na mayroong pagmamahal at pag-uunawa. At ganito nga ang sinasabi sa ating mga pagbasa, dahil marunong silang tumalima sa Panginoon, sa utos ng Panginoon. At meron ako isang nabasang article dati sa isang aklat, no? At ang letter na ito ay ginawa ng isang ama para sa mga parents sa graduation ng kanyang anak na gagraduate na ng high school. At doon ay itinaalala niya sa mga magulang. Ang mga ating mga anak ay pupunta na o maglalakbay na sa malupit na mundo. Kaya kailangan nila ang ating pagmamahal, pag-unawa, at yung ating pamiliwala rin sa kanila. They need a lot of our faith, a lot of our love, and understanding. Dapat daw ay ituro natin sa kanila na hindi lahat ng tao ay matuwid. Hindi lahat ng tao ay makatarungan. Hindi lahat ng tao ay totoo. Pero ituturo pa rin natin sa kanila sa bawat mga kalaban o mga kontrabida sa buhay. Mayroong tunay na bayani. Sa bawat politikong marumi ay mayroong tunay at tapat na pinuno at dedicated sa kanyang trabaho. Sa bawat mga kaaway, mayroong isang tunay na kaibigan. At ang sinasabi niya, pinaka-bottom line ay, kung tuturuan natin ang ating mga anak, we do it gently. Kaya nga narinig natin doon sa ikalawang pagbasa, mga ama, huwag niyo masyado paggalitan, pagsabihan, pagpalupitan ang inyong mga anak. Baka sila manghina, mawawala lang sila ng kumpiyansa sa kanilang sarili. No? Dahil ay ang pagturo ay hindi lamang sa pananalita, kung hindi sa atin, kung ano ang nakikita sa atin ng ating mga anak. Pero nga nagsabi sa sociologist, whatever is happening in society is but a mirror of what is happening in the family. Kung ano man daw ang nakikita natin sa lipunan, ay sinasalamin lamang nito kung ano ang nakikita natin sa loob ng isang tahanan. Kung kaya nga ba, bakit mayroong pagkakawatak sa lipunan? Bakit mayroong sobrang galit? Walang pagkakaisa. Dahil ito ang nakikita sa ating tahanan. Kaya naman ganoon ang ating simbahan na tunay na itinataguyod ang kahalagahan ng isang pamilya. Naalala ko ng bata pa kami. Kami ay member ng isang church choir, kaming mga anak. Yung father ko ang choir conductor doon sa simbahan iyon. At after ng misa, meron kaming pinagsasalupan pa na isang common denominator sa amin. We love music, no? Mahilig kami kumawin. At kahit nasa bahay na kami, kuminsan ay pagkatapos kumain, kumakanta lang kami. Kaya ito rin ay namana ng aming mga pamangkin, yung mga anak ng aking mga kapatid, ay ibibida ko na ko. Dalawa ko ay member ng UP Concert Chorus, at yung isang anak naman niya ay member ng UP Choir Manila. At kapag kahapon, kapag kami ay nag-perform, nagkakaluli, ay nakakatuwa. No? Dati sila lang nakikinig sa amin. Ngayon, kami na nakikinig sa kanila. Pero tunay na
kahit na merong awayan, no? Hindi pagkakaunawaan. Kung minsan merong tampuhan, ay makikita mo ang tunay na kaligayahan ng isang tao ay kung paano kahusay ang kanyang pamilya, ang kanyang pag-anak. At meron akong kakilala na kaaway niya yung kanyang kapatid, hindi sila nagpatian ng Pasko. No? Pero yung pinakamatandang kapatid ay dumalaw sa bahay niya kagabi at sinabi sa akin, "Father, please na kami ng ate ko." At ito ang talagang tunay na nagbigay ng kahulugan sa kanilang pagdiriwang ng Pasko. Mga kapatid, Pasko pa rin po ngayon. No? We have the octave of Christmas. 8 araw natin ipinagdiriwang. Meron ako natanggap na greetings sa akin, belated Merry Christmas po. Hindi po belated. No? Araw-araw ay nagiging Pasko. Kung lagi natin ibinabahagi ang pagmamahal, pag-unawa, at pagtutulungan sa ating mag-anak. Huwag natin kakalimutan na ang tunay na komunidad ng Diyos ng Banal na Santatlo ay dahil sila ay mag-anak. God is a Trinity. It is a community of love. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At ito rin ang pinapakita po sa atin ng banal na mag-anak ngayon ni Jesus, Maria at Jose. Dahil marunong makinig si Jesus sa kanyang ama na nasa langit at ang kanyang ama na narito sa lupa. Pero sa mga anak, huwag din natin masyadong magagalit sa ating mga magulang kung lagi tayong kinukulit, paulit-ulit na tinuturuan. Dahil ito ay mayroong pagmamahal at pagmamalasakit para sa atin. Pag tayo naman ay lumaki na, tumanda na, at mas matanda na ang ating mga magulang dahil sa kanilang kahinaan, katandaan, at kapayakan ng kanilang mga pamumuhay. Huwag natin silang iinsultuhin. May mga anak naririnig ako, kinikwento sa kanilang mga magulang. Ang father ko, ang mother ko, hindi marunong man lamang mag-cellphone. Hindi sila marunong gumamit ng internet. No? Parang nung bata ay nakalimutan na nila na nagturo ng lahat ng bagay ay ang kanilang mga magulang. While growing up, we realize that our parents are not perfect. No, they have a lot of weaknesses. They are very wrong in a lot of many things. But it doesn't give us the right to disrespect and to dishonor them. Basahin niyo po yung aklat ng Sira, napakaganda. Isa sa paborito kong aklat. Naroon lahat ng practical things na gagawin natin sa buhay. Na magkakaroon ng kasaganahan sa kanyang buhay ang isang taong marunong magparangal at gumalang sa kanyang mga magulang hanggang sa kanyang katandaan. Tayo pong lahat ay bahagi ng isang napakalaking pamilya. Ang ating munting shrine dito is a community of believers. Tayo rin po ay magkakapatid dahil iisa ang ating anak. Kaya kung tayo ay tunay na nakikinig, tumatalima sa salita ng Diyos, atin ang kapayapaan, maasa sa atin ang kasaganahan. Amen. Magsisalita po tayo. Sumasampalataya ako
sa ating maging kasapi ng isang Kristiyano pag-anak at ng simbahan. Tayo'y panalangin para sa lahat ng pag-anak sa sanlibutan habang ating itinutugon. Jesus, Maria, Jose, samahan mo kami. Jesus, Maria, Para sa malaking mag-anak ng simbahan, nawa, magtamasa ang kanyang mga pinuno at mga kasapi ng proteksyon nila Jesus, Maria, Jose. Manalangin tayo. Jesus, Maria, Jose, samahan mo kami. Para sa mag-anak ng sangkatauhan, nawa, matutong mabuhay ang mga tao ng lahat ng lahi at kultura nang may paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Jesus, Maria, Jose, samahan mo kami. Para sa mga Pilipinong mag-anak, nawa, ang kanilang Kristiyanong pananampalataya at pagtulong ng buong pamayanan ay magpapanatili sa kanilang pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo. Jesus, Maria, Jose, samahan mo kami. Para sa mga pamilya ng mga nangibang bayan, nawa, mapahalagahan ng kanilang mga kamag-anak ang kanilang pananampalataya at pagkakaisa sa kabila ng kanilang pagkakalayo sa isa't isa. Manalangin tayo. Jesus, Maria, Jose, samahan mo kami. Para sa mga bagong nagbubuong makatagpunawa sila ng inspirasyon sa mag-anak ng Nazareth at isabuhay nawa nila ang pangalan ni San Pablo tungkol sa buhay mag-anak. Manalangin tayo. Jesus, Maria, Jose, samahan mo kami. Para sa ating sarili-sariling mag-anak, maghari nawa ang kapayapaan Kristo sa kanila at pagbuklod sila ng di makasariling pagmamahal, pagkapatawaran at habag. Manalangin tayo. Jesus, Maria, Jose, samahan mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Jesus, Maria, Jose, samahan mo kami. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang lahat ng mag-anak sa sanlibutan. Tulutan mo maparapit sa iyo ang isa't isa, ang lahat ng kasapi ng bawat mag-anak, at ingatan mo sila sa iyong kapayapaan at pagmamahal. Sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen.
kayo mga kapatid upang ang ating pagkakain ay kalugdan ng Diyos ang mga kapangyarihan. Ang gabi na lang ang Panginoon, ito ang pagkakasig sa inyong mga kamay, sa kulitin ng karamanan sa ating kapakinabangan, at sa buong kasayarin ng banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami nawa ay tuwanan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdanangin para maging matatag ang aming mag-anak sa iyong kagandang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Para siya ay pasalamatan. Mga naming mga pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama at siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang inipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsalan noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nabubuli sa iyong kadakilaan. Kamadaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kawalanan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo parang ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa atin. Kasi tayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ang ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang inaalay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ninarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalin namin mo ang iyong simbahang nananap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kabayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahilay na may pag-asa sila'y uling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanan. Kaawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pakitapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niya si San Jose. Kaysa mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwag gawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Mahal tayo ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti. Mahal tayo ng Diyos, dahil ang Diyos ay mabuti. Nananalig sa kabutihan ito, lakas loob tayo tumulong sa
Hinihiling natin kami sinadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming kinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa iyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Bahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo. Narito si Yesu Cristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan niya sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ka lamang ay babalik na ako.
ang lahat at ating sasabihin ang panalangin para sa kanyang tao. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkagulat sa nagbabantang pagbawasan, na kapaligiran pinagkaloob nito sa amin, bunga ng malawakang paglalata ng ideolohiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban din ng kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro niyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagtitigayan, sa karalitaan, pagkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung mangingibago ang pagkamakasarili, ituro niyo sa amin ang kababaang loob, sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maibatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming kumalina sa halip na kalinanin, paglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kaming maghangad ng karangyaan at tununin mo kami ng inyong pag-ibig at kalwalhatian. Pagkintulutan ninyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na hulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng Kapayapaan, Manalangin. masinay po. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa piling na banal. Ay gawin mo makapabuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos namin pakatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan, sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Sandali po namin hinihingi ng inyong pagsisimula. Ang Jesse Rizal, ay inilusan para sa kapinabangan ng mga Patas po Foundation at Tulay ng Kabataan Foundation. Ang mga panuntunan ay mababasa sa Ortigas Entrance ng ating simbahan. Gaganapin ang isang kasalang bayan dito sa Elsa Shrine sa ika-22 ng Pebrero sa susunod na taon. Ang mga nagnanais na makatanggap ng sakramento ng matrimonyo ay maaaring magtungo sa EDSA Shrine Office hanggang ika-18 ng Pebrero. Maraming salamat po at pagkakinulo natin ang ulit pagbabasa. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyo kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagpuplurin nawa ng Panginoon ng pag-ibig ang inyong mga mag-anak sa kapayapaan at paglilingkod sa isa't isa. Amen. Ibulutan niya nawa kayo magtulungan, lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Amen. Pagkalooban niya nawa kayo sa lahat at lahat ng miyembro ng inyong mag-anak ng kalusugan, katatagan sa kabuhayan at kabanalan. Amen. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayo taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.